Sa isang iglap ay idinikit ni Maishan ang isang talisman sa noo ni Mok Jong-won. Sa isip niya, kumukulo sa galit ang masamang espiritu at naghahanap ng bagong katawan. Kaunting oras na lamang at tuluyan na itong mawawalan ng kontrol. Ngunit maswerte siya, nailipat na niya ang espiritu sa batang iyon. Tahimik lamang na nakatayo si Mok Jong-won. Walang emosyon sa kanyang mukha. Parang may kung anong nilalang na gustong magsalita mula sa loob niya. Biglang umalangaw-ngaw ang isang galit na boses. Paano mo nagawang lokohin ako? Nagkaroon ka ng lakas ng loob na gamitin ang papi na ito upang dein ako. Hindi kita patatawarin. Hindi ikaw ang dapat na nakulong sa akin. Magaling, napakagaling. Unti-unting lumutang ang kanyang katawan. Kasabay niyon ay nagsimulang maglaho ang kanyang kamalayan. Patuloy na nagsalita ang espiritu. Kukunin ko ang katawan mo kapalit ng katawan ng matandang iyon. At ang kamalayan mo ay ikukulong sa pinakamalalim na bahagi ng iyong isip. Habang buhay kang matutulog doon. Nagbago ang paligid. Parang bigla siyang ibinalik sa nakaraan. Sa panahong naninirahan pa siya sa kagubatan kasama ang kanyang lolo. Tahimik ang paligid. May malinaw na batis na umaagos. Masayang umaawit ang mga ibon. At ang hangin ay malamig at payapa. Napatingin siya sa paligid. Hindi ba ito ang lugar kung saan ako madalas kumuha ng tubig? Napaka-pamilyar ng tanawin. Kabisado niya ang bawat puno, bawat bato, at bawat sulok ng lugar na iyon. Umupo siya sa tabi ng batis at sumalok ng tubig. Ngunit kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Parang may mahalaga siyang nakalimutan. Isang bagay na hindi niya maalala kahit pilit niyang iniisip. Tahimik siyang bumalik habang pasan ang timba ng tubig. Bigla siyang natigilan. Sa kabilang bahagi ng kagubatan ay may makapal na usok. Kasunod nito ang naglalagablab na apoy. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ba iyon ang direksyon ng bahay namin? Agad niyang ibinagsak ang timba. Lolo, tumakbo siya ng buong bilis. Humahabol ang kanyang hininga habang desperadong nagdarasal sa isip. Pakiusap, sana ay ligtas kayo. Parang hangin siyang sumugod sa direksyon ng kanilang tahanan. Iisa lamang ang nasa isip niya. Ang kanyang lolo. Pagdating niya roon ay agad siyang sumigaw. Lolo, ngunit nang makita niya ang nasa harapan ay nanigas siya sa takot. Nanginginig ang kanyang mga mata. Agad niyang itinapon ang dala at tumakbo papunta sa dagwang matandang nakahandusay sa lupa. Mabilis niya itong inalalayan. Lolo, gumising kayo. Nanginginig ang kanyang boses. Hindi maaari. Sino ang gumawa nito? Sino ang may kagagawan nito? Mahigpit niyang niyakap ang katawan ng matanda. Lolo, hindi ninyo ako pwedeng iwan ng mag-isa. Sunod-sunod na bumalik sa kanyang alaala ang masasayang araw na magkasama sila. Ang mga sandaling hinahaplos ng matanda ang kanyang ulo. At ang mga salitang palagi nitong sinasabi. Darating ang araw na mauunawaan mo rin ang lahat. Ngayon ay wala nang natitira kundi ang kanyang pagiyak habang yakap ang bangkay ng pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Doon niya tunay na naunawaan kung gaano kahalaga ang kanyang lolo. Ganito pala, isang boses ang biglang narinig mula sa kanyang likuran. Tahimik na lumitaw ang masamang espiritu. Itinaas nito ang isang kamay. Kung gayon, ito ang pinakamalalim mong hangarin. Kasabay niyon ay nagsimulang kumalat ang madilim nitong kapangyarihan. Unti-unting pumasok sa kanyang isipan ang masasamang kaisipan. Dahan-daang kumalat ang pakiramdam na iyon sa kanyang buong katawan. Muling umalangaw-ngaw sa kanyang alaala ang boses ng kanyang lolo. Hoy, bata, bakit ka nakatulala riyan? Patuloy na gumapang ang kapangyarihan ng espiritu patungo sa kanyang mga mata. At biglang nagbago ang tanawin. Parang bumalik ang oras. Bago pa masunog ang bahay. Bago pa mamatay ang kanyang lolo. Nakatayo roon ang matanda, buhay at malusog. Halika rito at tulungan mo ang lolo mo. Huwag kang masyadong malungkot. Natulala si Mok Jong-won. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Lolo, ano ang nangyari? Ngunit habang nagsasalita siya ay lalo pang kumakalat ang kapangyarihan ng espiritu sa kanyang katawan. Unti-unti nitong sinasakop ang kanyang isip. Sa isang iglap ay sumugod siya pasulong. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang lolo sa leeg. Nagulat ang matanda. Dahil sa lakas ng pagkakayakap ay natamba pa ang isang timba ng tubig. Aba, lalong hinigpitan ni Mok Jong-won ang kanyang yakap. Ano bang nangyayari sa iyo? Nag-atubili siyang sumagot. Kasalanan ko po ito. Patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha.
Sa sandaling iyon, nangako siya sa sarili na hindi na niya muling mawawala ang kanyang lolo. Dahil para sa kanya, ang matandang iyon lamang ang dahilan kung bakit patuloy pa siyang nabubuhay sa mundong ito. Dahan-daang hinaplos ng kanyang lolo ang kanyang ulo upang pakalmayan siya. Nagiging emosyonal ka na naman. Sa likuran nila, tahimik na pinagmamasdan ng masamang espiritu ang lahat. Bahagya itong napangisi. Tama, iyan mismo ang gusto kong makita. Ang mga mahalagang alaala mo. Ang mga nawalang sandali, ang pagmamahal, at ang walang katapusang kaligayahan. Nagpatuloy ang alaala. Habang nagtatrabaho ang kanyang lolo, nag-uusap silang dalawa gaya ng dati. Lolo, bakit ninyo ako pinangalanan gamit ang karakter para sa integridad? Mula sa likuran ay muling bumulong ang espiritu. Manatili ka rito habang buhay. Kapag ginawa mo iyon, wala ka nang mawawala kailanman. Biglang napalingon si Mok Jong-won. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ano? Sa isang iglap ay nasa harapan na niya ang espiritu. Bago pa ito makapag-react, mahigpit na niyang sinunggaban ang mukha nito. Isang kamay ang nakasakal sa leeg nito habang ang isa naman ay nakadiin sa mukha nito. Nagngingit-ngit siyang nagsalita. Kapag nakikita kita, may isang bagay akong naaalala. Natigilan ang espiritu. Nakikita niya ako. Mas lalo pang humigpit ang kanyang pagkakahawak. Paano mo nagawang gamitin ang anyo ng aking lolo para paglaruan ako? Napangiwi sa sakit ang espiritu. Ngunit hindi tumigil si Mok Jong-won. Mali ka rin. Mahigpit niyang kinagat ang kanyang mga ngipin. Kung gusto mong ipakita sa akin ang kaligayahan o paghihiganti, dapat ay mas maganda pa rito ang ipinakita mo. Malamig ang kanyang mga mata habang nakatitig dito. Mas mabuti pang ipinakita mo sa akin ang paghihiwa ko sa mga pumatay sa aking lolo. Biglang kumislap ang mga mata ng espiritu. Parang may kung anong malalim na bahagi ng isip niya ang naantig. Kasabay niyon ay may kakaibang pagnanasa na nagsimulang umusbong. Isang likas at mabangis na pagnanais na pumatay. Napakasama ng damdaming iyon na kahit isang normal na tao ay mandidiri. Unti-unti ring gumapang ang kapangyarihan ng espiritu patungo sa kamay ni Mok Jong-won. Ngunit patuloy pa rin siyang humihigpit. Nagsimulang mataranta ang espiritu. Imposible. Paano magkakaroon ng ganito ang isang buhay na tao? Subalit may isang bagay na pumipigil sa marahas na pagnanasa sa kanyang loob. May kung ano sa kanyang isipan. Biglang muling narinig ang boses ng kanyang lolo. Nagtataka ka kung bakit yan ang ipinangalan ko sa iyo. Unti-unti nang naglalaho ang anyo ng matanda. Ngunit patuloy pa rin itong nagsasalita. Ibang bata ka, kaya gusto kong lumaki kang mabuti at matuwid. Iyan ang dahilan kung bakit pinili ko ang karakter para sa integridad. Unti-unting lumuwag ang pagkakahawak ni Mok Jong-won. Bumagsak sa lupa ang espiritu. Agad itong tumalikod at nagtangkang tumakas. Kailangan kong makaalis dito, ngunit hinabol na siya ni Mok Jong-won habang hawak ang kanyang karit. Nataranta ang espiritu. Nababaliw na siya. Kailangan kong magtago sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kamalayan. Walang tigil na hinabol ito ni Mok Jong-won. Samantala, desperadong tumakas ang espiritu. Sa isip nito, ligtas na ito. Tutal, napakalalim na ng pagkakapasok ko sa kanyang katawan. Kailangan ko lang marating ang kanyang subconscious. Makalipas ang ilang sandali ay napadpad ito sa isang malawak na damuhan. Napakalinaw ng kalangitan. Maliwanag ang sikat ng araw. Tahimik ang paligid. Walang ibang tao. Sa gitna ng napakalawak na kapatagan ay may isang nag-iisang pinto. Natigilan ang espiritu. Isang pinto. Mabuti nitong pinagmasdan iyon. May isang talisman na nakadikit sa pinto at nagsisilbing selyo. Napakunot noo ito. Ano ito? Nakakulong ba rito ang kanyang mga alaala? Ngunit mabilis nitong itinaboy ang pag-aalinlangan. Wala na akong pakialam. Kapag nabuksan ko ang pintong ito, makukuha ko ng tuluyan ang kanyang kamalayan. Inabot nito ang hawakan ng pinto. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay nagsimulang matuno ang isa nitong braso. Nanlaki ang mga mata nito. Ano ito? Biglang kumalat ang maitim na usok sa paligid. Napalibot ito sa kadiliman. Pagtingin nito sa ibaba ay unti-unti nang lumulubog ang mga paa nito sa lupa. Mula sa damuhan ay nagsimulang gumapang ang may itim na ugat. Pataas ang mga ito sa katawan nito. Nagpumiglas ang espiritu. Hindi. Ako ang dapat sumikop sa kanya. Bakit parang ako ang nilalamon? Patuloy itong lumaban. Tumigil ka.
Kapag nagpatuloy ito, tuluyan akong mawawala. Iniunat nito ang kamay na tila humihingi ng tulong. Ngunit walang saysay ang lahat. Unti-unti itong nilamon ng kadiliman. Hanggang sa tuluyan itong mawala. Sa totoong mundo, biglang namulat si Mok Jong-won. Nakahinga siya ng malalim habang bumabalik sa kanyang orihinal na posisyon. Ang talisman sa kanyang noo ay naglalabas ng kulay lilang liwanag. Nagulat si Maeshan. Hindi siya makapaniwala. Imposible. Tahimik na inabot ni Mok Jong-won ang talisman. At walang pag-aalinlangang hinayla ito mula sa kanyang noo. Kasabay niyon ay tumayo siya. Mula sa kanyang mga kamay ay sumibol ang may itim na ugat na bumaon sa sahig. Unti-unti siyang binalot ng mga ito. At sa likuran niya ay lumitaw ang isang multo. Napalingon si Mok Jong-won. Pagkatapos ay binanggit niya ang pangalan nito. Demonic Monk. Lumipas ang oras at tuluyan nang sumapit ang gabi. Sa loob ng Mok Sword Manor, nakaupo si Jong Mangan habang magkahawak ang kanyang mga kamay. Tahimik siyang nagbabalik tanaw sa nakaraan. Ang Manor Master na si Mok Indan ay isang tunay na bayani. Lubos ko siyang iginagalang, at naniwala akong hindi siya kailanman gagawa ng mali. 19 na taon na ang nakalipas nang una silang magkita. Noon ay hinahabol niya ang mga mandarambong sa dagat. Isa siyang kilalang martial artist sa panahong iyon. Nakipagtulungan siya sa Manor Master upang itaboy ang mga bandido. At matapos ang pangyayaring iyon ay nanumpa siyang paglilingkuran ng Mok Sword Manor habang buhay. Napatingala siya sa kalangitan. Mabigat ang kanyang kalooban. Paano ba nauwi sa ganito ang lahat? Naalala niya si Lady Sik. Ang babaeng laging nagtatago ng kalahati ng kanyang mukha sa likod ng pamaypay. Steward, talaga bang naniniwala kang ang batang iyon ay karapat-dapat magmana ng Mok Sword Manor? Para sa kinabukasan ng Manor, kailangan mong lumayo muna. Hintayin mong mahanap ng salamangkero ang selyo at lihim na sulat. Dahil sa kapayapaan ng Mok Sword Manor ay sumunod siya. Ngunit hindi niya maalis ang galit sa kanyang dibdib. Ang salamangkero na iyon ay siguradong manloloko. Malamang gumagamit lamang siya ng masasamang pamamaraan upang takutin ang Manor Master. Bigla siyang tumayo. Lintiek, hindi ko na kaya ito. Agad niyang hinawakan ang kanyang espada at naglakad patungo sa villa. Ako mismo ang titingin. Samantala, sa loob ng silid, pinagpapawisan ng malamig si Maeshan. Hindi ito ordinaryong masamang espiritu. Tahimik na nakatayo si Mok Jong-won. Sa kanyang likuran ay ang demonic monk na naglalabas ng napakalakas na murderous chi. Tumunog ang babala sa isip ni Maeshan. Isa itong napakataas na uri ng masamang espiritu. Bahagyang napangisi si Mok Jong-won. Demonic monk, ikan-away niya ang kanyang kamay. At malamig na nagutos, patayin mo siya. Sa isang iglap ay sumugod ang demonic monk patungo kay Maeshan. Nanlaki ang mga mata ng matanda. At parang tubig na bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang buong katawan. Isang maliwanag na gintong harang ang lumitaw sa kanyang harapan. Ngunit walang pag-aalinlangan na iniunat ng demonic monk ang kanyang kamay. Sa isang hampas lamang ay dinurog nito ang kumikislap na gintong liwanag. Nanlaki ang mga mata ni Maeshan. Hindi siya makapaniwala. Nakokontrol niya ang isang masamang espiritu. Imposible. Isa iyong mapaghiganting espiritu. Isang nilalang na binubuo ng purong kasamaan. Paano ito sumusunod sa utos ng ibang tao? Biglang sumugod ang demonic monk. Sa isang iglap ay binutas nito ang depensa ni Maeshan. Hindi man lang ito nakapag-react. Kasunod yun ay isang nakamamatay na atake ang tumama sa kanya. Tumilapon siya paatras at bumagsak ng malakas sa sahig. Hirap na hirap siyang bumangon. Napasandal siya sa pader habang hinihingal. Samantala, nakalutang sa hangin ang demonic monk. Nakabuka ang bibig nito sa isang nakakatakot na ngiti habang umiikot sa paligid nito ang napakalakas na murderous chi. Natarante si Maeshan. Isang kamay ang nakasandal sa pader habang ang isa naman ay nanginginig na humahanap ng kanyang sandata. Huwag! Agad niyang hinugot ang espada at itinapat ito sa espiritu. Ngunit patuloy lamang itong lumalapit. Huwag kang lalapit. Biglang ibinuka ng demonic monk ang kanyang bibig. Mula roon ay bumuhos ang napakaitim na enerhiya. Nanigas si Maeshan. Parang isang walang katapusang kailaliman ang nasa loob ng bibig ng espiritu. At mula sa kadilimang iyon ay isa-isang lumabas ang napakaraming nakakadiring braso. Pati ang bungo na nakasabit sa leeg nito ay nagsimulang maglabasan ng katulad na mga braso.
Sa isang iglap ay sumugod ang mga ito kay Maeshan. Mahigpit siyang sinunggaban. Napahiyaw siya sa takot. Habang hinihila siya ng mga braso, desperado siyang nagsimulang magmakaawa. Pakiusap, maawa kayo. Hindi ko gustong mamatay. Gagawin ko ang kahit ano. Nakahalukip-kap lamang si Mop Jong-won habang pinagmamasdan ng lahat. Kalmado siyang sumagot. Hindi na kailangan. Natigilan si Maeshan. Nanginginig ang kanyang boses. Dahil ba niloko kita? Bahagyang ngumiti si Mop Jong-won. Hindi dahil doon. Unti-unti siyang lumapit at umupo sa harapan ng matanda. Malamig ang kanyang mga mata. At isa pa, alam mo na ang tungkol sa selyo at sa lihim na sulat. Doon lamang lubos na naunawaan ni Maeshan ang sitwasyon. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay hanggang sa damyugo ang kanyang mga palad habang hinihila siya ng mga braso. Mula pa sa simula, balak na pala talaga siyang patayin ng taong ito. Kasabay niyon ay inilabas ni Mop Jong-won ang kanyang ulo sa pintuan. Chan, pumasok ka. Makalipas ang ilang sandali ay pumasok si Chan. Ngunit agad siyang natigilan. Hindi siya makapagsalita sa kanyang nakita. Tapos na, nakahandusay sa sahig si Maeshan. Baluktot ang kanyang mga kamay at paa. Nakatirek ang mga mata nito. Parang nakaranas ito ng pinakamasamang bangungot bago mamatay. Napalunok si Chan. Batang Panginoon, patay na ba siya? Yumuko si Mop Jong-won at pinulot ang espada sa sahig. Mamaya na ang mga tanong. Kaya mo bang buhatin ang bangkay na ito? Napakurap si Chan. Ano? Tumayo si Mop Jong-won habang hawak ang espada. Mas mabuti kung ganito na lang. Bigla niyang winasiwas ang espada. Nagliparan ang mga piraso ng kahoy. Nabasag ang mga kabinet. Nagkadurog-durog ang mga garapon at banga sa paligid. Habang ginagawa iyon ay nagsimula siyang magkwento. Nabaliw ang salamangkero. Nagwala siya rito. Pinutol niya pa nga ang kamay ng Manor Master. Patuloy niyang winawasak ang paligid. Sakto namang dumating tayo at napigilan siya bago pa makagawa ng mas malaking gulo. Tahimik lamang si Chan habang hawak ang bangkay ni Maeshan. Maya-maya ay nagsalita siya. Balak ninyo bang itago ang katotohanan? Huminto si Mop Jong-won at lumingon. Oo, may problema ba? Napabuntong hininga si Chan. Mukhang kapani-paniwala naman. Pero maniniwala kaya sila? Hindi madaling malinlang si Lady Sik. Siguradong hindi niya tatanggapin ang ganoong paliwanag. Kaya agad niyang sinabi ang kanyang iniisip. Batang Panginoon, lalo lamang kayong paghihinalaan ng mga tao kapag ginawa natin iyan. Napakamot sa baba si Mop Jong-won. Talaga, ganoon ba Carlotta? Tumango si Chan. Kahit sabihin nating nabaliw ang salamangkero, si Lady Sik pa rin ang nagdala sa kanya rito. Hindi niya basta-basta tatanggapin ang paliwanag na iyon. Tahimik na nag-isip si Mop Jong-won. Pagkatapos ay tumango. Naiintindihan ko. Mukhang kailangan pa nating dagdagan ang palabas. Bigla niyang iniba ang hawak sa espada. Nanlaki ang mga mata ni Chan. Batang Panginoon. Ngunit huli na ang lahat. Walang pag-aalinlangang itinarak ni Mop Jong-won ang espada sa sarili niyang hita. Malamig na nagsalita si Mop Jong-won habang dumadaloy ang dugo mula sa sugat. Pinutol niya ang kamay ng Manor Master. At sinubukan din niya akong patayin. Pagkatapos ay hinugot niya ang espada at inihagis iyon sa sahig. Kumusta? Mas kapani-paniwala na ba? Pinunasan niya ang pawi sa kanyang mukha gamit ang dabwang kamay. May bahid pa ng ngiti sa kanyang mga labi. Tuluyang nanlamig ang likod ni Chan. Nakakatakot. Hindi sapat ang salitang iyon. Nakakapangilabot siya. Ayokong maging kaaway ang taong ito. Agad siyang lumapit. Hayaan ninyo akong gamutin ang sugat. Ngunit umiling si Mop Jong-won. Umupo siya sa ibabaw ng isang natumbang kabinet habang pinipisil ang sugat sa kanyang hita. Hayaan mo na. Mas magiging kapani-paniwala kung mapatla ang mukha ko. Sa mismong sandaling iyon ay bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Jong Mangan. Agad siyang natigilan sa kanyang nakita. Steward. Nag-aalalang tawag ni Chan. Napakunot noo si Jong Mangan habang sinusuri ang buong silid. Nagkalat ang mga sirang gamit. Nakahandusay ang katawan ni Maeshan. At nasa kama ang Manor Master. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Lintik ka, ano ang ginawa mo rito? Mabilis na sumagot si Chan. Steward, isa itong malaking hindi pagkakaunawaan. Kasabay niyon ay nagsalita rin si Mop Jong-won. Steward. Pilitan siyang tumayo habang umaagos ang dugo sa kanyang kamay at hita. Pakiusap,
Tingnan ninyo muna ang Manor Master. Pagkasabi niyon ay bigla siyang bumagsak sa sahig. Nagulat sina Jong Monggan at Chan. Batang Panginoon. Agad na hinablat ni Jong Monggan si Chan. Ano ba talaga ang nangyari rito? At bakit narito ang ikatlong batang Panginoon? Natarante si Chan. Iyon ay dahil sa, ngunit habang nagsasalita siya ay napansin niyang nakahandusay sa sahig si Mok Jong-won. At sa kabila ng kanyang kalagayan, parang may bahagyang ngiti sa sulok ng kanyang labi. Napamura si Chan sa isip. Ngumingiti pa siya, lintik na iyon. Talagang ginagawa niyang isang malaking palabas ang lahat. Samantala, sa loob ng apothecary ng Mok Sword Manor, nakasabit sa mga kawayan ang napakaraming bungkus ng mga halamang gamot. Tahimik na nakahanay ang mga ito sa buong silid. Nakasalansan sa loob ng apothecary ang mga cabinet na yari sa kahoy. Puno ang mga iyon ng iba't ibang halamang gamot na pinatuyo at maingat na itinago. Nakahiga si Mok Jong-won habang nakapikit. Habang nalalanghap niya ang pamilyar na amoy ng mga halamang gamot, unti-unting gamaan ang kanyang pakiramdam. Naalala niya ang sinabi ng Manor Master bago ito mawalan ng malay. Ang ikaapat na silid sa ilalim ng lupa, sa likod ng batong pintuan. Bahagya siyang napangiti habang nakapikit. Mukhang narating ko na ang lugar na tinutukoy niya. Maya-maya ay pumasok si Chan sa apothecary. Nakabalot pa rin ang kanyang nasugatang braso. Tahimik na nagpatuloy ang pag-iisip ni Mok Jong-won. Mamayang gabi ko na titingnan. Masyadong maraming tao ngayon. Lumapit si Chan sa silid kung saan nagpapagaling si Mok Jong-won at magalang na yumuko. Batang Panginoon, ako po ito. Dahan-daang bumangon si Mok Jong-won. Late ka, napakunot noo si Chan ngunit hindi na sumagot. Tahimik siyang may kinuha mula sa loob ng kanyang kasuotan. Dalawang lumang aklat ang inilapag niya sa harapan nito. Ito lang ang nakuha ko mula sa mga gamit ng salamangkero. Tiningnan ni Mok Jong-won ang mga aklat. Ito lang ang natira. Tumango si Chan. Dalawa lang ang naisalbo ko. Nasunog na nila ang iba. Napatingin si Mok Jong-won sa kanya. Sinunog nila. Naalala ni Chan ang kanyang nakita. Nakatago siya noon sa isang sulok habang pinaninud ang mga katulong at gwardya na sinusunog ang lahat ng gamit ni Maeshan. Parang may gusto silang itago. O baka naman gusto nilang burahin ang lahat ng ebidensya. Napatingin si Mok Jong-won sa mga aklat. Naiintindihan ko na. Bahagyang sumili ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Isa sa mga aklat ay tungkol sa mga tala ng Yin-Yang House. Ang isa naman ay isang paunang pag-aaral tungkol sa mga kakaibang nilalang at pangyayari. Iyon na lamang ang natira. Ngumiti siya habang ipinikit ang mga mata. Magaling ang ginawa mo. Ngunit napansin niyang tila may gusto pang sabihin si Chan. Ano ang problema? Nag-atubili si Chan bago sumagot. Wala naman. Nagtataka lang ako kung bakit interesado kayo sa mga aklat na iyan. Hindi agad sumagot si Mok Jong-won. Sa halip ay itinuro niya ang bintana. May nakikita ka ba riyan? Nagulat si Chan. Agad siyang napalingon sa direksyong itinuturo nito. Ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Sa labas ay normal lamang ang lahat. Hindi niya nakikita ang demonic monk na tahimik na nakalutang sa tapat ng bintana. Wala naman. Tahimik na binuksan ni Mok Jong-won ang aklat. Habang nagbabasa ay kalmado siyang nagsalita. Kaya gusto kong makita ang mga aklat na ito. Lalong naguluhan si Chan. Ha! Ngunit bago pa siya makapagtanong ay may narinig silang pagtatalo sa labas. Sabay silang napalingon sa pintuan. Mabilis na isinuksok ni Mok Jong-won ang aklat sa loob ng kanyang damit. Maya-maya ay may 2 taong lumitaw sa labas. Narinig nila ang nag-aalalang boses ng isang lalaki. Madam, nagpapahinga pa po ang batang Panginoon. Kasunod nito ay ang malamig at mapang-utos na tinig ng isang babae. Tumabi ka. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Lady Sik. Naglalagablab ang galit sa kanyang mga mata. Kailangan nating mag-usap. Walang emosyon na sinalubong siya ni Mok Jong-won. Nakalahati sa pamaypay ang mukha ni Lady Sik. Muli niyang sinabi, mag-uusap tayo. Agad namang yumuko si Chan bilang pagbati. Lahat ng atensyon ni Mok Jong-won ay napunta sa babae. Tahimik niya itong pinagmasdan. Kaya ito pala si Lady Sik. Naalala niya ang mga babala ni Guard Cam. Isa ito sa mga pinakamapanganib na tao sa buong manor. Galing siya sa isang martial clan. Napakalakas. At higit sa lahat, Tuso. Mas dapat siyang bantayan kaysa sa panganay na anak.
Agad na nagbigay galang si Mop Jong-won. Patawarin ninyo ako, madam. Nagkaroon ako ng sugat sa binti kaya hindi ako makatayo upang salubungin kayo ng maayos. Napakunot noo si Lady Sik. Samantala, lihim na kinakabahan si Chan. Mas magalang siya kaysa sa inaasahan ko. Sana ay hindi siya magkamali. Ngunit malamig na sumagot si Lady Sik. Hindi ako naparito para pakinggan ang mga pagbati mo. Nagangat ng tingin si Mop Jong-won. Paumanhin. Walang anumang babala, biglang isinaksak ni Lady Sik ang dulo ng kanyang pamaypay sa sugat sa hita ni Mop Jong-won. Nanlaki ang mga mata ni Na Chan at Mop Jong-won. Napangiwi siya sa matinding sakit. Nagulat si Chan. Ano? Kasabay nito ay mabilis na humugot ng espada si Huang na nasa tabi ng babae. Idiniin nito ang talam sa leeg ni Chan. Tumigil ka riyan. Malamig ang kanyang tinig. Napangisi naman si Lady Sik. Mukhang totoong ang masakit. Mahirap ba? Lumapit siya kay Mop Jong-won. Halos magdikit na ang kanilang mga mukha. Puno ng paghamak ang kanyang mga mata. Handa ka pang sugatan ang sarili mo para lamang gawing kapanipaniwala ang kasinungalingan mo. Tahimik lang siyang tiningnan ni Mop Jong-won. Nagpatuloy si Lady Sik. Naloko mo ang steward. Ngunit may isang bagay kang nakalimutan. Idiniin niya ang pamaypay sa mukha nito. Ang isang tunay na salamangkero na nagsasagawa ng ritual ay hindi basta-basta sisipian ng espiritu. Malakas siyang tumawa, at sa susunod na sandali ay bigla niyang sinampal si Mop Jong-won. Malakas ang tunog ng tama. Tumilapon siya at bumangga sa gilid ng bintana. Napatama ang kanyang ulo sa kahoy na balangkas nito. Nag-alalang sumigaw si Chan, "Batang Panginoon," ngunit hindi iyon pinansin ni Lady Sik. Ikan-away niya ang kanyang kamay. At hindi ko nauulitin ang tanong ko. Ano ba talaga ang alam mo? Nakatungo lamang si Mop Jong-won habang nakaupo sa sahig. Tahimik, hindi gumagalaw. Pagkatapos ay bigla siyang tumawa. Noong una ay mahina lamang. Ngunit unti-unti itong lumakas, hanggang sa tuluyan na itong maging isang nakababahalang halakhak. Napatitig sina Lady Sik at Chan. Hindi nila maintindihan ang nangyayari. Lalong lumakas ang kanyang pagtawa. Parang isang baliw. Nanigas si Lady Sik. Biglang sumagi sa isip niya ang sinapit ni Maishan. Hindi maaaring. Sa sandaling iyon ay nagsalita si Mop Jong-won mula mismo sa kanyang likuran. Nagulat siya at agad na napalingon. Hindi ba ang lihim na sulat at ang selyo ang talagang gusto mo? Kasabay ng mga salitang iyon ay bumalot ang maitim na enerhiya sa katawan ni Lady Sik. Napangiwi siya sa sakit. Mabilis na kumilos si Huang upang tulungan siya. Ngunit sinalubong siya ng malamig na tingin ni Mop Jong-won. Kaysa magbanta ka sa akin, mas mabuti pang makipagkasundo ka. Mahigpit na nagngit-ngit si Lady Sik habang nakatitig sa kanya. Dahan-daang lumapit si Mop Jong-won habang hinihila ang kanyang sugatang binti. Maniwala ka man o hindi, wala talaga akong interes na maging manor master. Ngunit nang tumigil siya sa harap nito, lalo lamang naging mabigat ang tensyon. Lumapit siya ng sapat upang maramdaman ni Lady Sik ang malamig niyang presensya. Hindi lang ang anak mo ang may gustong maging susunod na pinuno. Lalong naging malamig ang kanyang tinig. At dahil sa paraan ng pagtrato mo sa akin, wala akong ibang pagpipilian kundi lumapit sa aking ikalawang kapatid. Nanlaki ang mga mata ni Lady Sik. Nanginginig siyang napatahimik. Patuloy na nagsalita si Mop Jong-won. At isa pa, magaling din sa martial arts ang ikaapat kong kapatid, hindi ba? Unti-unti niyang pinapalalim ang takot ng babae. May hindi magandang kasaysayan kami noon. Pero kung ibibigay ko sa kanya ang lihim na sulat bilang paraan ng pakikipagkasundo, hindi ba magandang hakbang iyon? Tuluyang nanghina si Lady Sik at napaluhod sa sahig. Naiintindihan mo na ba ngayon? Wala ka na sa posisyong kontrolado mo ang sitwasyon. Tahimik ang gabi sa labas ng bintana. Marahang umiihip ang malamig na hangin. Napatingin si Mop Jong-won kay Lady Sik na nanginginig habang nakakapit sa kama upang hindi tuluyang bumagsak. Tahimik niyang naisip na kailangan niyang mas pangalagaan ang kanyang katawan. Samantala, sa Blessing Flower Hall, ang tirahan ni Lady Sik, isang galit na sigaw ang umalangaw-ngaw. Sa loob ng silid ay halos wasakin na ni Lady Sik ang lahat ng makita niya. Nagliparan ang mga upuan, nabasag ang mga florera, nagkalat ang mga piraso ng kahoy sa sahig. Mahigpit niyang tinapakan ng isang nabaling upuan habang paulit-ulit na sumisigaw. Paano niya nagawa iyon?
Paano niya nagawa iyon? Paano niya nagawa iyon? Mabilis na lumapit si Huang. Madam, pakalmayan ninyo ang inyong sarili. Ngunit agad siyang pinatigil ni Lady Sek. Pakalmayan ang sarili ko. Sa tingin mo kaya kung kumalma? Ang hamak na batang iyon ay naglakas loob na agawin ang bagay na para sa akin. Napahawak siya sa noo. Unti-unting bumalik sa isip niya ang nangyari. Masyado akong naging kampante. Inakala kong isa lamang siyang hanggal. Akala ko sapat na ang ilang pagbabanta para mapasalita siya. Ngunit bigla siyang naging ibang tao. Napahinto siya sa pagwasak ng mga gamit. May naisip siya, hindi kaya. Matagal na niyang itinatago ang tunay niyang pagkatao. Naalala niya ang batang si Mok Jong-won noong mas bata pa ito. Palaging pinupuri ng mga tao ang talino nito. Ngunit pagkamatay ng kanyang ina ay hamina ang impluwensya ng pamilya ng kanyang ina. Marahil, nagkunwari lamang siya upang mabuhay. Malakas niyang hinampas ang mesa. Hindi ko siya dapat minamaliit ng ganito. Muling nagsalita si Huang. Hayaan ninyo akong patayin siya bago pa siya magdulot ng problema. Ngunit agad siyang tinanggihan ni Lady Sek. Hindi, mas lalong magiging problema kapag napunta sa iba ang lihim na sulat. Natigilan si Huang. Ipinikit ni Lady Sek ang kanyang mga mata. Pero hindi ko rin hahayaang ako ang mabagsak dahil sa kanya. Muli niyang iminulat ang mga mata at malamig na tumitig sa malayo. Pagkatapos ay nagutos siya. Ipaalam sa Phoenix Pavilion ang pagkamatay ng salamangkero na si Maishan. Nagulat si Huang. Phoenix Pavilion. Iyon ba ang lugar kung saan siya kabilang? Tumango si Lady Sek. Puno ng galit at puot ang kanyang mga mata. Mok Jong-won. Hindi ko hahayaang mangyari ang gusto mo. Pagsapit ng gabi, tahimik ang loob ng apothecary. Tanging ang mahinang tinig ni Mok Jong-won ang maririnig habang nagbabasa. Sa ilalim ng ilaw ng lampara, nakaupo siya sa sahig habang binubuklat ang isang lumang aklat. Ayon sa talaan ng Yin Yang Sect, kapag ang isang tao ay namatay at naging mapaghiganting espiritu dahil sa matinding puot, nagpapatuloy ang lakas nito ayon sa iba't ibang salik. Tahimik niyang binaliktad ang pahina. Ang unang uri ay ang pulang espiritu. Isang kaluluwang nakatali sa isang lugar na kaya lamang magdulot ng malamig na pakiramdam at paninindig ng balahibo. Ang ikalawa ay ang kahel na espiritu. Nakakapit ito sa katawan ng tao at nagdudulot ng karamdaman at panghihina. Ang ikatlo ay ang dilaw na espiritu. Isang napakadelikadong nilalang na dapat agad nalipulin. Patuloy siyang nagbasa. Ang tunay na dilaw na espiritu ay may kakayahang pumatay ng tao. Biglang lumitaw ang demonic monk. Bahagyang nagulat si Mok Jong-won. Tapos mo na bang hanapin? Magalang na yumuko ang demonic monk at tumango. Napaisip si Mok Jong-won. Kung ganoon, isa pala talagang dilaw na espiritu ang demonic monk. Tumayo siya at nagsimulang halughugin ang mga cabinet ng apothecary. Isa-isa niyang hinayla ang mga drawer habang naghahanap ng mekanismong nakatago sa likod ng mga halamang gamot. Napangiti siya. Napakalaking tulong talaga ng demonic monk sa paghahanap ng daan. Naalala niya kung paano nito sinakaw si Lady Sek. Ngunit may isang bagay siyang napansin. Hindi nito kayang direktang saktan si Lady Sek. Kaya kinailangan nitong atakihin ang katulong sa likuran nito upang maapektuhan siya. Gayunpaman, gumana naman ito laban kay Chan noon. Biglang may kumalabog. Kasabay nito ay dahan-dahang bumukas ang isang nakatagong pinto sa likod ng mga drawer. Lumitaw ang isang lihim na daanan. Pumasok si Mok Jong-won sa loob. Habang naglalakad ay tahimik siyang nagkalkala. Si Lady Sek ay isang nangungunang martial artist. Kung ganoon, malamang na hindi rin magiging epektibo ang pamamaraang iyon laban kay Guard Cam. Magkapantay halos ang antas nilang dalawa. Muli niyang binuksan ang aklat at tiningnan ang mga susunod na pahina. Bahagyang umangat ang sulok ng kanyang labi. Mukhang kailangan kong magkaroon ng mas malakas na espiritu. Ayon sa talaan, ang ikaapat na antas ay ang berdeng espiritu. Isang masamang espiritong nabuhay ng maraming dekada. May kakayahan itong manipulahin ang paligid at lumikha ng mga nakalilitong ilusyon. Paulit-ulit na binanggit sa aklat ang isang babala. Napakadelikado nito. Dapat itong gamitin ng may matinding pag-iingat. Isinara ni Mok Jong-won ang aklat. Sige, hawak ang lampara, nagsimula siyang maglakad pababa sa hagdan. Panatag ang kanyang kumpiyansa. Hanapin natin ang lihim na sulat at ang selyo.